Siguro kung ako si John Vic, grabe kahihiyan ko dito. Kung ako, magre-resign na lang talaga ako. Eh, sabi, may balak pa daw tumakbo tong si John Vic ng pagkapangulo. Talagang iba talaga yung ano ngayon, no? Yung mga politiko ngayon. Grabe kakakapal ng mukha, no? Hindi lang legit niya mga kabayan. Hindi ko alam kung saan umuhugot ng kapal ng mukha mga politiko sa bansa natin eh. Sa ibang bansa, mga kabayan, pag nagnanakaw ka, patago. Dito sa bansa natin, pag nagnanakaw, bumibili ng jet, bumibili ng mansyon, bumibili ng ilang mga kotse. Talagang pinakakalanda ka na nagnanakaw sila, mga kabayan. At dito ka lang makakakita, mga kabayan, na pag involved ka sa mga korupsyon, sa mga anomalya, sa mga issue, ibig mag-resign ka, ano pa, kung saan nila tatakbo ka pa. Tatakbo pa bilang Pangulo sa 2028 eh. Nakaka-amaze mga kabayan eh. Pero pag politiko, pag ganyan nakakapal ng mukha, grabe kapal ng mukha. Sa ibang bansa ganyan, nag-resign na eh. Eto, mutik yan. Magkama-press con pa eh. At gusto mo tumakbo ng presidente. Kung saan ka na, ang lapit mo naman. At ano mga kabayan, sabog na sabog po yung kapalpakan po ni John Vic Remulla sa pag-handle po ng kaso niya ito ni Vitali. Kung hindi nyo nga pong maalala, ito pong si Vitali, isa pong OG na YouTuber, nakulong po sa Pilipinas dahil nga po sa mga pagpaprank, at sa paggulo nga daw po sa peace and order dito sa ating bansa. Kinulong po siya, na-detain ng ilang buwan, at ngayon nga po, pinakawalan na rin po at isinurrender na sa kanyang bansa. Ang mali po ni John Vic, mga kabayan, hindi po niya naalagaan ng maayos itong si Vitali. Bakit mga kabayan? Lumalabas po lahat ng baho sa sistema ng ating bansa. Isang malaking kahihiyan po sa buong mundo yung ginawa po, yung nilalabas na vlog ni Vitali, at ayon niya po sa kanya, marami pa po siyang ilalabas. Ngayon, bilang pamatay sunog na lang po siguro, sinasabi po ni John Vic na iaano pa niya po niya, extradite itong si Vitali dito sa ating bansa kapag naglabas pa po ito ng mga video. Pero, magagawa mo po ba yun sa hindi mo citizen? Ika nga. Kalokohan na lang po yun. Hindi na po mapapabalik yan ni John Vic si Vitali. At hindi na po mapapabalik si Vitali dito hanggat nasa pwesto yan si John Vic, mga kabayan. Grabe pong katatawanan Laughing stock po ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Pinagtatawa na po tayo ng buong mundo. Kung gaano kadumi yung selda natin, gaano kakurap yung mga tauhan dyan sa kulungan. Sipin mo, di ba? Nakapag-vlog pa si Vitali. Ikinuwento niya kung paano sinusuhulan yung mga gwardiya. Pinakita niya yung pagkain na binibigay sa mga preso kada araw. Di ba? Ito mga kabayan, isa mong video na kung saan nagpapakita lamang ng kahinaan ng ating bansa. At malamang sa malamang, pati yung bansang Russia, tinatawanan na lang po tayo. Maging ang ating Pangulo. Talagang totoo pong weak leader po. Nakakatawa lang mga kabayan. Nakakaawa na rin sa parte ni John Vic. Mukhang may masisisante mga kabayan. Mukhang may masisisante. Panoorin mo natin to mga kabayan. I told you guys how Vitali had finally made his way out of the Philippines gulag that he was trapped away in for the Mga kabayan, nakakapag-vlog po habang umuulan sa kulungan. Di ba? May ganyan ba? Meron siguro. Talagang pag may pera, makakapag-vlog ka talaga. Di ba? Meron na nagko-concert sa kulungan. Diba? Si Dilima ka, nakakapag-concert po, nakakapag-sayaw po last 290 days. The man who found his way into their jail system after acting like a badly parented toddler was almost unrecognizable in this press conference. Let this be a reminder to all our visitors here in the Philippines that we always welcome tourists and visitors.
Regardless, he was deported back to his home country of Russia, where we thought that he would remain for quite some time. But now only 1 week later, Vitaly has already made his way back onto American soil, this time flying out to Florida. And let me tell you guys, Vitaly is already back acting a fool, while also revealing some information that is not going to sit well at all with the powers that be back in the Philippines. Diba, grabe mga kabayan, diba, nakakaya mo talaga eh. Labas na labas ang baho ng ating bansa. Diba? Labas na labas mo yung baho ng ating bansa. Ano na sinasabi ng mga ibang bansa, mga karating bansa po natin? Diba? Imbis na tayo lang nakakaalam. Diba? Lumaganap pa ngayon lalo. Alam naman natin yung mga kalakaran dun sa kulungan eh. Pero ngayon, mas sabog na talaga. At ang mukha ni John Wick yung nakaharap dyan. Di mo ba? Mukha ni John Wick yung nakaharap dyan, mga kabayan. Pati ni Marcos, dalawa sila. Di ba? Tapos may gana pa tayo magaling sa ibang bansa. Ganyan yung kalakaran natin dito. Masyadong kurap. Now first off, I just wanted to show you guys Vitaly's comeback post, where he says after 290 days in the Philippines jail with rats, cockroaches, and plus 35 degrees Celsius weather, which I believe is about 95 degrees Fahrenheit, I am finally free. They really tried to break me, but it built me. Claiming that out of the 290 days, he spent 91 of them in complete isolation. They wanted me gone, but I'm here, all glory to God. He would also share these photos of his living conditions over there in the Philippines jail, where as you guys can see, when he was not in isolation, he was sleeping on this small little cot with a tin roof above his head, possibly some sort of wardrobe behind him there with what appears to be a hot dog bun. Here in this video, Vitaly is behind bars staring off into the distance while the rain falls. I have to think that this was taken during a very romantic night between him and a man who looks like Bobby Lee. And in this last image you can see that Vitaly was taking place in some sort of Bible study over there. They would also share this footage from his actual deportation. I would think that over in the Philippines, this was like major national news. Tuwa na si Vitaly dyan, mga bayan, siguro, mapalakpak na tayo dyan, nandiyan na siya sa, sa airport, pabalik sa kanilang bansa eh. Yung pinagagawa ni Vitaly, mga bayan, no? Diba? Mapalakpak na yung tayo dyan siguro, nung papunta na sa ibang bansa, pabalik sa bansa nila eh. Siyempre, makakaalis ka na dito, isipin mo, bilangguan mo, merong mga daga, merong mga ipis, isipin mo yung pagkain, pinakita niya. Di ba? Mas susumbong nga daw siya sa, sa UN eh. Di ba? Dahil daw hindi po makatao yung pagkain ng mga preso dito sa ating bansa. Di ba? O, ito, mabalik siya ng Russia, oh. Ano sabihin sa atin ni Putin yan? Di ba? Grabe. Kasi, tuwan-tuwa na. Tuwan-tuwa na mo. Oh. Nakakaya mo talaga. Sobra. Siguro kung ako si John Wick, grabe kahihiyan ko dito. Kung ako, magre-resign na lang talaga ako. Eh, sabi, may balak pa daw tumakbo tong si John Wick ng pagkapangulo eh. Saka, talagang iba talaga yung kayo, yung mga politiko ngayon. Grabe kakakapal ng mukha, no? Hindi lang, legit niya mga kabayan. Hindi ko alam kung saan umuhugot ng kapal ng mukha mga politiko sa bansa natin eh. Sa ibang bansa, mga kabayan, pag nagnanakaw ka, patago. Dito sa bansa natin, pag nagnanakaw, bumibili ng jet, bumibili ng mansyon, bumibili ng ilang mga kotse. Talagang pinakakalanda ka na nagnanakaw sila, mga kabayan. Diba? At dito ka lang makakakita, mga kabayan, na pag-involve ka sa mga korupsyon, sa mga anomalya, sa mga issue. Ibig mag-resign ka, ano pa, kung saan ka na tatakbo ka pa. Tatakbo pa bilang Pangulo sa 2028 eh. Nakaka-amaze mga kabayan eh. Gito na ba talaga kakapal ang mukha ng mga Pinoy? Ang kakapal ng mukha talaga. Siguro exception lang, siguro yung iba, pero yung mga hindi politiko, pero pag politiko, pag ganyan nakakapal ng mukha. Grabe kapal ng mukha. Sa ibang bansa ganyan, nag-resign na eh. Eto, muting yan, magkama-press con pa eh. At gusto mo tumakbo ng presidente. Usang ka na, ang lapit mo naman. Oh, He looks extremely relieved to be on an airplane out of there. Vitaly would also share a couple of... And your boy is headed to the front lines.
I'm free, baby! And so yes, obviously the guy Tuwa, baba yan, di ba? Siyempre, makakulong ka ba naman eh, di ba? Tapos hindi makatao yung ginawa sa isang kulungan eh. Sobrang saya mo yan, di ba? Sabihin nyo, hindi, ano naman nakulong na, ilang beses na mo nakulong yan. Ilang beses na mo nakakalaya mo talaga. Di mo ba? Pero hindi po niya binablog yung, ngayon lang nakapag-vlog yata yan na nakulong eh. Hindi po nakakapag-vlog yan sa kulungan. Sa Pilipinas lang po yata eh. Yata hindi ko po sure. Kasi hindi ko naman sinusubaybayan yan eh. Pero, ang alam ko, nakakulong na yan. Pero hindi nakakapag-vlog yan sa kulungan. Ngayon lang. Kaya viral na naman si OG Vitali, mga wala kaya. Lions never looked so good. Wow. Look at this. All glory to God. Thank you, Jesus. Oh. And so there I think Vitaly is kind of trolling go right into the Russian military. When in Yari ka kay Putin. Di ba nahiya kay Putin? John Wick? reality, the guy had already found himself in Florida. And here he also just shared an image with his mother. And here is where things get wild, as Vitaly would make his first public appearance in the last 9 months. And because why wouldn't this happen? Ross, Adam22, and Jace's video regarding Adam22, where he will be fighting Jason Love. And here is where the foolishness. As you know, I spent 10 months, 290 days in prison. Can you do me a favor? Can I Lena tonight? Oh, wow. It is just so funny that and his first victim. I think you gotta work your way up. Just on those Filipino gang. You know, you're right about Lena. You know, you're right. He's probably gonna feel like throwing a hot dog in the. Eric Adam a little bit's wife. At this point, question as serious as possible, but Grabe mga nakakahiya po. Nakakahiya yung bansa natin. Meron pa mga clips dito na gusto ko makita eh. Yung sa loob ng kulungan eh. Binabrowse ko hawakan. Wala kasi syempre makaka-copyright rin tayo nito eh. Diba? Vlogger to eh. Wala na. Yun lang siguro. Kasi siguro di pa masyado naglalabas ng hindi pa naglalabas ng video. Itong si Vitali. Ako, konti pa lang. Pero yung t-shirt niya, mga pa BJMB, oh. Sa lahat ng mga video niya, BJMB, mga kabayan, oh. Dala-dala yung kahihiyan ni Don Vic Remulla, mga kabayan. Diba? Ayun. over in the Philippines is gonna be fucking pissed. It's just corruption, but you pay the guard, you're good to go, and yeah. How'd you get a phone? What do you mean, how did I get a phone? I just got a bro. You can do anything. Money talks in Philippines, but Okay, wait, an iPhone? You can do, sabi nung kasama niya, paano ka nakakuha ng cellphone? Sagot niya, money talks. Diba? You can do everything. Money talks. Pusang kala, yari ka talaga dito, John Wick ka. Yari ka talaga. Laughing stock ka talaga sa buong mundo, John Wick. Kung ako sa'yo, magre-resign na lang ako, sir. Kung ako lang sa'yo, sir, magre-resign na lang ako. Grabe. Saksunod pa BJMP. Talagang, grabe. Ikaw ang head ng kapulisan, tapos ganyan, di ba? Hindi mo pwede sisi kahit kanino yan. Ikaw yan. Sir, pati ang Pangulo. Di ba? Tanong paano ka nakakuha ng cellphone? Sagot, money talks. Di ba? Alam naman nating money talks talaga dyan sa kulungan natin dito sa bansa eh. Pero tayo na nakakaalam dun. Di ba? Ngayon, alam na lang lahat kung gaano kabulok yung sistema ng ating bansa. Umabot na pati kay Putin. Walang iya. Kawawa ka. Mag-resign ka na lang, sir. Para lang sa kahihiyan mo, sir. Kung ako lang, hindi ko lang alam ba't may pa-interview pa kayo, tatakbong bilang Pangulo. Grabe, hindi ko alam saan kayo bumugod na kapal ng mukha. you're good to go, and yeah. How'd you get a phone? What do you mean, how did I get a phone? I just got a bro. You can do anything. Money talks in Philippines, but Okay, wait, an iPhone or Samsung? No, Chinese Hanoi or something. It's a Chinese shit. I can tell you, I got served 6 months and then four months to deportation. Yeah. And there's people. Grabe. Cameron there, and this elderly man claimed that he had been held there for the last couple of years, after, like Vitaly said, overstaying his visa for a couple of weeks.
essentially calling it a wasteland where people pretty much go to die. I was screaming like this, can I have some water? My arm out of the cage. Guards sometimes like, nah, you're good, like this. I had to faint, pretend I passed out to get some water. What exactly did you do? I got charged with 3 charges. Hindi naman siya kabulukan ng ano. So hanggang dyan na lang muna siguro mga kabayan at abangan natin kung anong mangyayari ito kay John Wick. Kung magre-resign ba to out of delikadesa o hahantay po niyang mas mapahiya pa yung bansa natin dahil sa kapalpakan po ng kanyang ahensya. Ayun ang aabangan natin. Hanggang sa muli mga kabayan ha. Magkita-kita pa po tayo sa ating mga iba pang video. Paalam!